And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Amen! Muli po ay magandang hapon po sa inyo pong lahat and welcome to another episode of The Baptist Lunch. At ngayon naman yung part po natin ay yung pag-iusapan po natin yung ating po mga basic biblical doctrines sa pinaniniwalaan po ng ating po na simbahan regarding sa ating po pananampalataya. So in behalf of our pastor, Pastor Gil Lorena, ay tayo po ngayon ay magpapatuloy sa ating pong pag-aaral about biblical doctrine or yung tinatawag po, in particular, yung tinatawag po natin na biblical authority. Nandoon po tayo sa pag-expound po natin yung pong rason po natin o yung reason natin why we believe that the Bible is our life's manual as a Christian. Ano yung magagawa nito sa atin pong buhay? Sapagkat alam niyo naman, yung sa panahon po ngayon ay napakarami pong tao ang nagsasabi na ito ay gawa lamang ng kapwa-tao. Kaya hindi po sila naniniwala dito na salita ng Diyos kasi gawa nga lang daw ng tao. So yan po yung binabattle po natin ngayon. Why we believe the biblical authority, bakit Bible alone, yun po yung atin po nga pinaniniwalaan. At nagbibigay po tayo ng mga reason po natin. Of course, based pa rin doon sa salita ng Diyos. But before we continue, tayo po muna ay mananalangin. Let us pray. Dakila namin Diyos, kami po ay lubos na nagpupulit, nagpapasalamat po sa inyo. Salamat po sa patuloy nyo pong pagbibigay ng kalakasan po sa bawat isa po sa amin. Ganon din naman sa pagkakataon na inyo pong ipinagkaloob na kami po ay meron pong ganitong klase ng programa. Dalangin ko po na ang programa pong ito, ang The Baptist Lunch, ay patuloy pong maabot ang pangangailangan ng inyo pong mga anak, spiritual needs ng inyo pong mga anak, as well as those people na naimbitahan sa watch party or maaaring napasahan ng link or maaaring sila po ay manunood via replay. Dalangin ko na nawa bigyan nyo po kami ng pangunawa upang ang inyo pong mga salita ngayon ay amin pong maintindihan at amin pong maisapamuhay. Dalangin ko po sa pag-aaral na ito ay meron po kaming matutunan. At gamitin nyo po, Panginoon, ang programang ito para maabot po ang pangangailangan ng inyo po mga anak. Patawad po sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. Ito pong aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, so itutuloy po natin yung atin pong pag-aaral about biblical authority at babasahin ko po sa inyo yung sa Psalms 119 beginning from verse number 129. Okay, Psalms 119 verses 129 down to 130, dalawang verse po ito. At makikita po natin yung blessing po dito mula po sa salita ng Diyos at isa sa mga rason kung bakit itinuturing po natin na ang salita ng Diyos o ang Biblia ay manual ng atin pong buhay. Verse 129, the Bible says, "Thy testimonies are wonderful, therefore that my soul keep them. The entrance of thy words giveth light, it giveth understanding unto the simple." Now, alam nyo po, ito pong salita ng Diyos ay meron po itong, actually, napakarami pong mga title or tinatawag po natin mga psalteric titles. If I'm not mistaken, meron pong 7 or 8 na psalteric titles ang Bible. At pag sinabi pong psalteric titles, ito po yung mga title ng Bible na makikita po natin sa Book of Psalms. So dito po makikita po natin yung testimonies ang ginamit po dito ng testimonies po ang ginamit dito ng Bible bilang title po ng scripture. So pag sinabi po ng Biblia na thy testimonies, pansinin niyo po yung pronoun na thy, yan po ay tumutukoy po sa Diyos, which means God's testimonies. And yung word na testimonies is another psalteric titles, mamaya ipapakita ko po sa inyo yan, is another psalteric titles po ng Word of God. Which means, thy words, God's word, ito po, yung scripture, yung salita ng Diyos, are wonderful. Wonderful means amazing. Okay? Mga bagay na hindi kayang gawin ng tao pero nagagawa po sa biyaya ng Panginoon. So, thy testimonies, thy word, God's words, ang sabi ng Biblia, are amazing, are wonderful. So what? Ano ngayon?
Therefore, that my soul keep them. Okay? Now, what is the reason why we are keeping or obeying or believing the testimony of the Lord? Ang sabi ng Biblia, unang-unang rason, it's because it is amazing. It is wonderful. Alam nyo po ba, I think nabanggit ko na po ito sa inyo before, na even though the Bible is not written for scientists, do you understand that the Bible has many scientific facts na idineclare po at na-discover lamang po ito ng mga tao hundreds of years pagkatapos po itong sabihin ng Diyos. Unang-una na po dyan, binanggit ko na ito, ito napaka-common. Yung pong sinabi ni Job or ni Isaiah ata or si Job na ang sabi doon is the earth hangs, si Job, the earth hang upon nothing. Noon, hindi yan pinaniniwalaan. At noon, ang paniniwala nila, yun nga, di ba, binanggit ko na, pasan-pasan ito ni Atlas, nakalagay sa pagong, na kapag yung pagong ay, actually, hindi lang pagong yung elepante actually, nakalagay sa elepante na yung elepante nasa 4 na pagong. My goodness. Akalain niyo po yan. Yung elepante ay nakasakay sa 4 na giant turtle na kung saan yung giant ano kayang itsura ng turtle kapag tinapakan ng elepante, ano? Kawawa naman tong pagong na ito. But anyway, ganun po yung kanilang paniniwala. Do you understand? Na ang sabi nila kapag ito ay gumalaw, yung elepante or yung pagong ay gumalaw, nagkakaroon ng earthquake. Oh, yung sa mythology naman ay kapag si Atlas ay nangawit, gagalaw siya and so magkakaroon ng earthquake. But do you understand yung sinabi ng Bible? Si Job actually, the book of Job was the one of the earliest manuscript na naisulat. Isa sa pinakamatandang manuskripo na naisulat na ngayon ay kabilang po dito sa na-canonize dito sa Old Testament, na ito po ay nagsasabi that the earth hang upon nothing. Nakabitin ito sa kawalan. Of course, during that time, before the gravity was discovered, ito ay imposible. Sa kanila, imposible yan. Sa laki ng mundo na ito, pwede bang lumipad? Natural. So, hindi pa kasi na-discover yun pong gravity. But, noong na-discover, by the way, karamihan po ng mga scientific inventions ngayon ay mga discoveries lamang. Ano po? Ito po ay matagal nang nilikha or ginawa ng Panginoon at sinabi na ng Panginoon na discover na lamang ng tao. So, ito po ngayon, na-discover ng tao, yun pong gravity at na nakita nila at then napatunayan pa nung si Galileo ay nakapag-imbento na ang malakas na uri ng telescope, then nakita nila na talagang the earth was hang upon nothing. At siya ay nakahang, of course, scientifically because of the gravity. So talagang napatunayan na ang Biblia ay totoo. You see? Pero kung noon pa man, nung sinabi ni Job, naniwala na sila at ito ay kanila ng tinangkilik, sana noon pa ay naniwala na sila na talagang ang earth ay nakahang upon nothing. You see, bagamat hindi pa nila alam yung salitang gravity. So, it is amazing, wonderful. The Word of God is wonderful. So, that is the very reason why we are keeping the Word of God. Isa po yan. Maging sa buhay po natin, I believe, bawat isa po sa inyo, bilang isang Kristiyano, bilang anak ng Diyos, ay meron pong nagawang amazing and wonderful things ang salita ng Diyos sa inyo pong buhay. Personal na buhay nyo, sa bilang isang pamilya, sa buhay nyo bilang nagtatrabaho. Alam ko maraming nagawa ang salita ng Diyos sa inyong buhay. In fact, ang salita ng Diyos ang nagbabago ng buhay. Nabanggit ko na rin po ito before sa inyo, yung unang lesson po natin sa series po na ito, because the Word of God is quick and powerful. You see? So, ang sabi ng Biblia dito, I am keeping the Word of God because of its wonders. Wonderful. Because this is wonderful. Amazing. And then, tingnan nyo, verse number 130. The entrance of thy words giveth light. The word light here is equivalent to
illumination or enlightenment, yung kaliwanagan, yung pangunawa, okay? And then sabi ng Biblia dito, it giveth understanding unto the simple. The word simple here means, ito po yung mga innocent na tao. Akalain nyo po yan, ang salita ng Diyos ay magbibigay sa atin ng isa sa pinakagustong-gusto ng tao sa mundong ito. Alam nyo po kung ano yon? Talino. Diba? Ang daming tao ngayon na nagsusunog ng kilay para lamang for a piece of information. Sapagkat gusto nilang matuto. And then pagkatapos nun, pag natuto na, so what? Halimbawa ngayon, nalaman mo ngayon, parang ganito po yan eh. Halimbawa ngayon, nalaman mo ngayon na ang asukal ay matamis. Ano ngayon? Paano mo ngayon, yan po yung information, yan yung talino. But alam niyo po ba kung ano pa yung gagawin ng salita ng Diyos dyan? Bibigyan ka pa ngayon ng wisdom or ng diskarte, ng discretion kung paano mo ngayon gagamitin yung iyong natutunan. Halimbawa, okay, ang asukal pala ay matamis. So paano mo ngayon ito magagamit as a condiments? Paano mo ito ngayon gagamitin na pakikinabangan mo? It is not enough na malaman mo lang na matamis yan. Dapat magamit mo yan. Doon po papasok ngayon yung pong isang katangian ng Biblia na beyond pa ng knowledge. Alam niyo po, sabi ko nga po sa inyo, ang tao ngayon, grabe po sa pag-aaral. Ang dami pong gumagraduate at ang dami pong nagiging doctors na gumagraduate sa YouTube University at sa Google College. Ang dami po ngayon. Talagang i-type mo lang doon sa search engine, lalabas na, ang daming site. Mamimili ka na kung saang site mo gusto. But of course, ang warning ko po sa inyo, hindi lahat na nakalagay doon ay totoo at tama. Of course, business po yan eh. You see? So ang dami pong taong ganyan. Pero ang tanong po, okay, matapos mong malaman yan, so what? Ano ngayon? Halimbawa ngayon nalaman mo na ngayon yan. Ano ngayon ang magiging implication yan sa iyong buhay? Paano mo ngayon yan i-apply sa iyong buhay? Diyan ngayon papasok yung discretion. Diyan ngayon papasok yung pong wisdom. At tandaan po natin, yung salita ng Diyos, yan po ay hindi lamang information. Kaya nga po, alam niyo po, ang salita ng Diyos ay hindi mo lang dapat basta-basahin. Hindi ko po sinasabing mali ang pagbabasa ng Biblia, but I'm saying na hindi ka lang dapat magbabasa ng Biblia, dapat mong pag-aralan. Kaya nga ang madalas na binabanggit po ng Biblia sa atin is meditation. Meditation, not just reading. Well, wala po akong against doon sa mga tao na nagsasabi na ako, nabasa ko na yung Biblia from cover to cover 100 times in one day. Good night. Salamat sa Panginoon kung nagawa mo yan. Hindi ko alam kung paano mo ginawa yan. In 24 hours, nabasa mo yung Biblia. But, salamat sa Panginoon kung nagawa mo yan. But, ang instruction po is not just to read, but to meditate. To study. Pagbubulay-bulay. Kasi how can you keep the law? How can you keep the testimonies of the Lord kung hindi mo naiintindihan yan? Kung binasa mo lang, alam niyo po ba na pwede kang magbasa ng isang statement na hindi mo naiintindihan? Yung binabasa mo? Pwede pong mangyari yun eh. At pwede rin pong mangyari na kapag yung isang verse ay memorize mo na, hindi mo na yan babasahin. Dadaanan mo na lang ng mata and then i-recite mo na lang. Akala mo binabasa mo, pero ang totoo nire-recite mo na lang kasi memorize mo na eh. You see, that's the reason why ang instruction sa atin is not just to read it, but to keep it, to meditate the word of God. So, ibig sabihin, kapag minimeditate mo ngayon salita ng Diyos, nandoon po papasok yung understanding. Kaya nga ang kagandahan dito, ang sinabi po ng Biblia, the entrance of thy words. Okay, yung pagpasok ng salita ng Diyos sa atin puso, it giveth enlightenment, it giveth illumination. Nagbibigay ng pangunawa sa atin. At ang sabi dito, it giveth understanding unto the simple. Hindi lamang knowledge ang ibinibigay ng salita ng Diyos, kundi wisdom and discretion. Tingnan niyo po yung isang patotoo dito ha, kung paano pong nagbibigay ng understanding itong salita ng Diyos. Dito po sa Psalms 119 pa rin, the same chapter, but in verse number 97. Okay? Psalms 119 in verse number 97. Ito po yung sabi ng Bible, "Oh how I love thy law,
It is my meditation all the day. Napansin nyo po, minimeditate niyan all the day. Not just to read it, but to meditate upon it. It means to study. It means to put into heart, to practice. I mean, yung practice is a result na lang naman kasi yun eh. It is the result ng meditation mo dapat. So, sa madaling salita, dito sinasabi po dito ng Biblia na yung salita ng Diyos, yung law, again, bagamat ibang salteric titles na naman ang ginamit dito, yung law, but ito pa rin ay tumutukoy salita ng Diyos. Sabi ng Biblia dito, it is the meditation. It is my meditation all the day. Tingnan niyo po yung kasunod, verse number 98. Noong ito yung kanyang minimeditate sa buong araw, 98, Thou, through thy commandments, again, another salteric titles, commandment, pero salita pa rin yan ng Diyos. Mamaya ipapakita ko po sa inyo yan. Thy commandments has made me wiser than mine enemies, for they are ever with me. Ano sabi ng Biblia? Kanina bilanggit po natin dito na yung salita ng Diyos, it giveth understanding unto the simple. At nagbibigay ng information, ng knowledge, ng wisdom sa atin. Etong isang patotoo, sabi niya, dahil salita ng Diyos, I became more wiser or wiser than mine enemies. Alam niyo po ba, it is always, ito po yung isang maganda na natutunan ko po doon po sa akin pong subject sa Israel in Review. As far as war, yung gera is concerned, kasi po ang Israel ay punong-puno po sila ng gera sapagkat napapaligiran po sila ng mga kaaway. As far as war is concerned, alam niyo po ba ang ginagawa po ng Israel? Ang gusto po nila is laging one step ahead sila sa kanilang kalaban. Weaponry, tactics, training, lahat-lahat. Ang gusto nila is lagi silang one step ahead sa kanilang kalaban. Kaya nga kahit na ganun sila kaliit, nananalo sila sa malalaking bansa. Kasi one step ahead sila palagi eh. You see, ano po yung implication? It's because they are wiser. It's because of the word of God. Mas matalino sila, mas wise sila sa kanilang mga kaaway. Do you understand kung tayo po ay Kristiyano? By the way, bilang isang Kristiyano, sino pong kaaway natin? The world, Satan, at yung sarili natin mismo. Yung sinful nature natin. Alam niyo po ba, matalino po ang dyablo. Kung aasahan natin yung sarili natin talino, hindi tayo mananalo sa dyablo. But because of the word of God, anong sabi ng Biblia? Resist the devil and he will flee from you. Meron tayo ngayong access, meron tayo ngayong weapon para ang dyablo po ay tatakbo. Ano yun? Submit to God. Draw nigh to God. And then ang sabi ng Bible, resist the devil and he will flee from you. James chapter 4 verse number 7. Saan ang galing yung thought na yon? Salita ng Diyos. You see, we became wiser laban doon sa ating mga kaaway. Yung world, yung system ng sanlibutan, isa po yan sa mga kaaway po ng Kristiyano. Alam niyo po ba? We are in this world but we are not of this world. Sapagkat we are just passing through. Hindi po ito ang tahanan po natin eh. At hindi po natin pwedeng ibaba yung ating pananampalataya at isunod natin sa layaw ng mundo. You see? So kaya etong yung sistema ng sanlibutan ay isa po sa mga nagiging hindi po yung sanlibutan mismo o yung tao mismo sa sanlibutan, hindi po yung sistema ng sanlibutan. Isa po 'yan sa kaaway po ng mga Kristiyano na nagpapahina din madalas sa mga anak ng Diyos. Ano 'yon? Alam naman natin lahat 'yan. Napakaraming kasalanan na makikita po natin dyan. Lumabas lamang po kayo. Nandyan yung kasalanan ng impurity, nandyan yung immodesty, nandyan yung mga vices, nandyan yung mga pananalita na hindi maganda. 'Di ba? Napakarami. Yung sanlibutan ay talagang isa po yan sa mga ginagamit ng dyablo para tayo po ay pabagsakin. But do you understand yung strength na ibinibigay ng salita ng Diyos para mapanlabanan po natin yung layaw po ng sanlibutan? Another one is yung self po natin. Okay? Of course, nandun palagi yung struggle natin eh. Nandun palagi yung ating
nilalabanan natin yung, sabi nga ni Pablo, di ba, there is always war. At ang battleground, itong nasa sa isip po natin. Nandiyan lagi. Depende kung saan ka maglilin. Kung maglilin ka doon sa iyong sinful nature, then sin will come out. Pero pag maglilin ka doon sa iyong spiritual nature, divine nature, then mabuting bagay yung lalabas. You see? So kaya talagang talagang napaka matindi po yung kaaway po ng ng Kristiyano. Pero salamat po sa salita ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, dahil po sa pagsunod natin at ginawa nating meditation palagi, yun pong salita ng Diyos, we became wiser than our enemies. Ano pa? Ano sabi pa ng Biblia? Tuloy po natin. Verse number 99. I have more understanding than all my teachers. For thy testimonies are my meditation. Again, nandun na naman yung meditation. Not just reading. Meditation. Ano sabi niya dito? Dahil ang salita ng Diyos ang kanyang minimeditate all the day, mas meron siyang understanding kaysa sa kanyang mga teachers. Of course, anong teacher yung tinutukoy dito? Hindi yung teacher ng salita ng Diyos. Ang tinutukoy niyang teacher dito ay mga teacher sa labas, mga ang tinutukoy po kasi dito is yung mga masters, yung mga maaaring kanilang mga amo or lord na tinatawag, yung mga ruler nila, yung mga rulers. No, yun ang tinutukoy dito na teachers, yung nagmamando sa kanila, yung nagpapasunod sa kanila. Sabi ng Biblia dito, I have more understanding than them. Naalala niyo po si Joseph? Joseph the dreamer. Nung hindi na alam ni Pharaoh yung kanyang gagawin at hindi niya kayang i-interpret, here comes Joseph. Bakit? Mismong ang Pharaoh ang nagpatotoo. Nasa kanya yung espiritu ng Diyos. Kaya anong ginawa ni Pharaoh? Okay, si Joseph ang naging second in command. Akalain mo matalino yung Pharaoh eh. Magaling yung Pharaoh. Nanaginip siya ng isang panaginip sa 7 baka ata yun. 7 baka na matataba, malulusog. And then 7 baka, sumunod 7 baka na mapapayat. And then kinain ng mapapayat yung 7 baka na malulusog. Oh. Eto na ngayon ang nangyari, hindi niya alam kung hindi niya alam kung anong ibig sabihin nun. Akalain mo yan, si Joseph, by the grace of God, of course, sinabi sa kanya ng Panginoon yon, si Joseph ang nagsabi noon, and so ginawa siyang governor ng Egypt. He is more wiser. He is wiser than Pharaoh, than his teacher. Ibig sabihin yung ruler niya, yung amo niya. Bakit? Because of the meditation of the Word of God. Alam niyo po sinabi ng Biblia description kay Joseph, for God is with him. Okay? So next, tignan po natin, tuloy po natin, verse number 100. Ano sabi ng Biblia? I understand more than the ancients because I keep thy precepts. Keep, obey, ibig sabihin. Papasok na dito yung application. So sabi ng Biblia dito, I keep thy precept. The ancients, and who are sino itong mga ancient na sinasabi? Ito yung mga aged men. Alam niyo po, during their time sa Israel po, yung mga elders, yung matatanda, iginagalang po nila yan. Alam niyo po kung bakit? Because of experience sa buhay. Of course, dahil ito pong mga matatanda na ito, grabe yung kanilang experience sa buhay at talagang treasure po ng buhay nila yung kanilang experience. Kaya isa po yun sa mga iginagalang po ng mga kabataan sa kanila, yung mga aged, yung mga elders. Dahil kapag yung elders ang nagsalita, siguro naman yung iba sa inyo na mga nasa age na ng mga nasa mid-40s or mid-50s, di ba? Siguro naman naiintindihan nyo naman kapag yung lolo at lola na ang nandoon sa sala umupo, yung kanyang mga apo ay paikot na yan doon at makikinig na ng kwento. At lahat ng sasabihin, di ba? Lahat ng sasabihin nila, talagang hinahangaan natin at talagang pinaniniwalaan natin kasi alam natin nakakatanda sila at meron na silang grabe yung experience na nila sa buhay. Totoo sa buhay nila pag sila nagbigay ng kanilang testimonies. Talagang matindi, talagang totoo talaga na realidad talaga.
No, talagang experience talaga kasi nila 'yon. Ganon din po sa Israel. Iginagalang po nila yung kanila pong mga yung kanilang matatanda. It's because of their experiences. But do you understand yung sinabi po dito ng salmista? Ang sabi niya, I understand more than the ancient. I understand more than the aged men. I understand more than the elders. Anong reason? Because I keep thy precepts. Do you understand ngayon kung ano po yung rason bakit natin ginawang manual ng buhay natin yung salita ng Diyos? Again, not just to read it, but to meditate, to study, to keep. Okay? Yung salita ng Diyos. Ang laking bagay po nito eh. Sa buhay po natin, bilang isang Kristiyano, ang laking bagay po. Kaya nga sinabi ng Biblia dito, yung entrance pa lamang, the entrance of thy word, give it light, give it illumination, give it understanding unto the simple. Nagbibigay ng kaliwanagan agad sa atin. Nagbibigay na agad ng wisdom sa atin. Napakarami pong mga basic questions ang tao na hindi po nasagot ng science. Pero alam niyo po mga kapatid, salamat po sa Panginoon because this is the Word of God, ang salita lamang ng Diyos ang nakasagot ng kanila pong mga katanungan. Now, tignan po natin, isa verse po, sabi po ng Biblia, ito po yung maganda po dito pero hindi na po natin masyadong ididetalye ito but meron lamang po akong i-emphasize po dito. Pero wag niyo pong kalilimutan, ang salita ng Diyos is wonderful at or amazing at yung entrance pa lamang nito sa atin buhay, nagbibigay na po ito ng kaliwanagan ng atin pong buhay. Okay? Tignan po natin dito sa Psalms 19. In Psalms 19, dito po natin makikita, yun pong sinasabi ko po sa inyo kanina na psalteric titles. Okay? Meron pong ilan lamang po yung nandito pero hindi po ito kompleto. But anyway, at least may idea po tayo. Tignan nyo po the law of the Lord. Yun po yung una. The law of the Lord is also the word of God. Anong ginagawa ng law of the Lord? Ano pong katangian ng law of the Lord? Perfect. Since it is perfect, ano sabi ng Biblia? Converting the soul. Kaya nga po yung dahilan nila, i-convert ko naman no, hindi ko naman salita ng Diyos Walang ibang tao na pwedeng mag-convert ng puso ng ibang tao maliban na sa lumikha ng puso ng tao, and that is God. So makapangyarihan ang salita ng Diyos. You see, hindi po tayo ang nagko-convert. Kahit na po sa soul winning or sa pag-share ng gospel, hindi po tayo ang nagliligtas. Ang nagliligtas ay Diyos pa rin. Tayo ay naghahayag lamang ng salita ng Diyos bilang pagsunod natin or katugunan natin doon po sa Great Commission at sa pagmamahal natin, ibinigay na pagmamahal sa atin ng Diyos at ichina-channel po natin ito doon po sa kapwa po natin sapagkat alam natin ang kapwa na ito ay mapapahamak kung hindi siya maliligtas. Kaya sinisharean po natin ang gospel. Batandaan nyo po, hindi po tayo ang nagliligtas. Tayo po ay nag-share pero hindi po tayo nagliligtas. Ang nagliligtas ay Diyos pa rin. You see? So, ang nagko-convert ay Diyos pa rin, hindi po tayo. Nagdi-disciple tayo ng tao, which means nagtuturo tayo ng tao, pero hindi po tayo ang nagko-convert. Ang Diyos po ang nagko-convert. Sa madaling salita po, kaya nga po napaka-importante ng law of the Lord. Again, yung law of the Lord is also one of the psalteric titles na ginamit po ng Biblia. Ito po'y tumutukoy sa scripture, salita ng Diyos. Anong ginagawa niya? Convert. Bakit? It is perfect. Okay? Another psalteric titles, ano sabi ng Biblia? The testimony of the Lord. Again, another psalteric titles. Testimony of the Lord, sure. Making wise the simple. Yun yung binasa natin kanina Naalala niyo binasa natin kanina Psalms 119? The entrance of thy words giveth light, it giveth understanding unto the simple. Nagbibigay ng pangunawa doon sa mga inosente, doon sa mga taong walang alam. Meron pong isang kilalang tao, statesman, hindi ko maalala yung eksaktong pangalan niya at nabanggit ko na rin dito yan minsan, si Horace po ata yun. Sabi niya, it is hard to spiritually, mentally, physically, and emotionally enslave a person who studies the Bible. Hindi mo madaling maimpluwensyahan yung isang tao na nag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi mo basta-basta hindi mo basta-basta masasakop yan.
yung isang tao na nag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi yan kasi basta-basta maniniwala, lalo-lalo na sa mga maling aral. Now, kapag yung tao na yan ay basta-basta na lamang naniwala sa maling aral, ang question doon, ligtas kaya talaga yan? So, he needs to be born again. Okay, but ang isang tao na totoong nag-aaral ng salita ng Diyos, I mean, keeping the law, meditating the law, since it is sure, ang sabi ng Biblia, making wise the simple. Gagawin kanyang wais, gagawin kanyang gagawin kang may karunungan, taong may karunungan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Okay, tuloy natin. The statutes, verse number 8 na po tayo. The statutes, another term na ginamit para po sa scripture ay statutes. Statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. Akalain mo yan? Ang salita ng Diyos ay encouragement mo. Ang magbibigay sa iyo ng rejoicing, reason to rejoice, is the Word of God. Bakit po? Ito nabanggit ito ni Pastor Louie nung nakaraan eh. Thousands of promises ang nandito po, salita ng Diyos. Di ba? Kapag dumating sa iyo yung isang matinding pagsubok, humawak ka, kumapit ka sa salita ng Diyos sapagkat there are a lot of promises dito sa Biblia na mapanghahawakan po natin. At remember kung sino po ang nangako. Hindi po yung tao, kundi ang Diyos mismo kasi salita to ng Diyos eh. When God said, I will never leave you nor forsake you, talagang totoo yun na hindi ka talaga niya iiwanan. Kaya nga merong indwelling eh. Diba? When God said, He will provide, then really He will provide. Nangyari po yan kay Abraham. During the time na dapat ay iaalay niya si Isaac, pero the Lord provided a lamb. Nung sinabi po ng Biblia na ililigtas ka ng Diyos at wala nang tao makakaalis sa iyo mula sa kamay ng Diyos, totoo po 'yon. Totoo po 'yon. At hindi po kailanman magsisinungaling sa atin ang Diyos. You see, so kaya meron tayong rejoicing. Ito nga, sabi ko nga po palagi, ang isang Kristiyano, ang buhay ng Kristiyano ay dapat laging masaya. Bakit? Araw-araw, bawat araw, alam mo na yung araw na yan ay nilikha ng Diyos para sa iyo. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Sabi po ng Biblia. So dapat tayo maging masaya sa araw na ito sapagkat itong araw na ito ay ginawa ng Panginoon. Okay, next, tuloy po natin. Anong sabi? Not only rejoicing the heart, but the commandment, another Psalteric titles ito, commandments of the Lord, pure, enlightening the eyes. Again, babalik na naman tayo doon sa binasa natin kanina. It give us light. The entrance of the word, give it light. Enlightenment, di ba? Nung ikaw ay natuto ng salita ng Diyos, nagbago yung pananaw mo sa buhay. Nagbago yung vision mo sa buhay mo. Nagbago yung iyong yung plano ay nagkaroon ng liwanag. Okay, tuloy po natin. Hindi na po natin ito masyadong i-detalye. And then ano pa sabi? The fear of the Lord, the fear of the Lord is clean, enduring forever. Okay, bibigyan tayo ng strength. Again, the judgments of the Lord are true and righteous altogether. Akalain nyo po, yung judgment, another Psalteric titles, it is true and righteous. At ano po yung magagawa nito at gagawin nito? It is more to be desired are they than gold, than much fine gold, sweeter also than honey and honeycomb. Okay, tuloy po natin, verse 11. Ito yung sabi ng Bible. Ito po yung, dito po tayo magdudwell. Verse number 11. Moreover, by them. Sino yung tinutukoy na them? Ano yung them? It is the word of the Lord. Yung mga Psalteric titles, the law, the testimonies, the statutes, the commandments, the fear of the Lord, ano pa ba yan? The judgments of the Lord. Lahat yan yung tinutukoy niya. By them, yung tinutukoy niya. By them, by those Psalteric titles na tumutukoy sa salita ng Diyos, is thy servant warned. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, tayo ay nawawarningan. We are warned from an impending danger. Ang salita ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng warning. Ang problema po sa Kristiyano,
Na-warningan na nga, hindi pa rin nakinig. Kaya napapahamak po tayo eh. May warning na nga sa salita ng Diyos eh. Katakot-takot na nga po yung warning. Tuloy-tuloy pa rin tayo, hindi pa rin natin pinakinggan. Napahamak. And do you think sisisihin pa natin ang Diyos? Hindi na, hindi nagkulang ang Diyos sa pagbibigay ng warning sa atin. May warning na eh. Sundin na lang yung warning. Ano pa? Tingnan nyo yung kasunod. Kapag hindi ka nakinig doon sa warning, of course, mapapahamak ka. But, tingnan nyo po ang kasunod. And in keeping of them. Again, sino yung them? Ano yung them? Yung mga salita ng Diyos pa rin. In keeping of them, there is a great reward. You see, meron pong reward yung pagsunod natin sa salita ng Diyos. Tingnan nyo po ang pinatutunayan po natin dito are those reasons na bakit po natin ginawang manual itong book na ito. Manual lang atin pong buhay. Alam nyo po sa manual, tingnan nyo po, pag bumili ka ng cellphone, bagong cellphone yung binili mo, ang nasa thinking lamang natin, madalas, ang basic thinking natin sa cellphone is call, text, and then internet, and then gagamitin yung mga default na application na nandoon na sa cellphone. Okay? So ganun madalas. And then siguro magti-take ng picture, videos, mga ganyan. Pero kapag binasa mo yung manual at sinundan mo yung manual, meron pa palang malaking magagawa yung cellphone mo. Which means, kapag isinantabi natin agad yung manual, hindi natin magagamit yung full features ng atin pong bagong gadgets. Na kung saan madalas ganyan po yung nangyayari po sa atin. Madalas ang tao po ay bumibili ng gadgets pero hindi po niya, gadgets or appliances man yan, hindi po niya nagagamit yung full features ng appliances na yan or ng gadgets na yan. It is because hindi binasa yung manual at hindi sinunod yung manual. You see, so kung gagawin lang sana natin, babasahin yung manual at susundin lang yung manual, ang sabi ng Biblia, mag-i-enjoy tayo dun sa bago nating gamit kasi magagamit natin yung kanyang full features. And there is a great reward. Same thing with the Bible. Kung ang salita po ng Diyos ay atin pong susundin, kung ang salita po ng Diyos ay gagawin po nating manual lang atin pong buhay, there is a great reward. Meron pong reward ang Panginoon. Not just a reward, but a great, huge, big rewards na ibibigay po sa atin ang Panginoon. Kaya napakaganda po na tayo po ay susunod po sa salita ng Diyos. That is the very reason why we as Christians ay nanghahawak po tayo sa authority ng Biblia. Pag sinabi pong authority, ito yung magro-rule ng atin pong buhay. Okay? Any doctrine or sabihin na natin paniniwala natin sa ating buhay must be clear cut mula po dito sa salita ng Diyos. Sapagkat, tandaan po natin, kapag mali po yung ating pinaniniwalaang doktrina, tandaan po natin yan, mali rin po yung uri ng ating pamumuhay. Matutulad ka doon sa naalala ko tuloy yung nabanggit ito dati ng tatay ko eh. Nung umiinom pa siya, nabanggit ito ng tatay ko. Sabi niya, ang bakterya, ang pumapatay ng bakterya ay alcohol. Kaya daw kailangan din natin na mag-take ng alcohol kasi maraming bakterya sa loob. Kaya siya umiinom. Mga kapatid, maling doktrina po yun. Alam niyo po kung bakit? Kasi doktrina ng ng markademonyo yun eh. So hindi po tamang doktrina yun. You see, so magkakaroon po tayo ng maling paniniwala o magkakaroon po tayo ng maling pamumuhay kapag mali po yung ating pananampalataya. Kasi nakabase po sa ating pinaniniwalaan yung atin pong klase ng pamumuhay. At para magkaroon po tayo ng tamang pananampalataya, kinakailangan po na meron tayong tamang manual sa buhay.
At ang tamang manual po ng isang Kristiyano sa kanya pong buhay, walang iba kundi yung salita ng Diyos. Bakit yung salita ng Diyos? Kasi ang Diyos po ang lumikha sa atin. So sa madaling salita, dahil ang Diyos ang lumikha sa atin, siya po ang nakakaalam ng ating buhay. So kung ang Diyos ang nakakaalam ng ating buhay, dapat po tayong sasalig o dapat po tayong maglilin sa salita ng Diyos. Kasi siya yung nakakaalam eh. You see? Now, marami pong magagandang books, maraming magagaling na books sa labas. Mabibili niyo kung saan-saang mga bookstore, napakarami. Pero tandaan niyo po, gaano man kagaling ng libro na yan, hindi pa rin po siya papantay sa salita ng Diyos. Maraming magagandang libro, psychological books, mga logical books, mga kung ano-anong mga books na parang instruction para magkaroon ng maayos na buhay, para magkaroon na yung buhay mo ay ma-meet mo yung purpose ng iyong buhay. Pero kahit na gaano kaganda ng books na yan, again, hindi pa rin yan papantay sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Bakit? Yan po, sabi nila, kasi itong book naman na ito ay hango pa rin sa salita ng Diyos eh. Pero opinion pa rin yan ng tao. Pero ito po ay hindi. Salita po ito ng Diyos. Na ang Diyos mismo ang nakakaalam ng buhay po natin. Our past, the present, and the future ay Diyos pa rin po ang nakakaalam. Remember na napaka-makapangyarihan po ng ating Diyos. Kung ang Diyos po natin ay makapangyarihan, then yung kanyang salita po ay makapangyarihan din po. You see? Kaya yan po yung palagi po nating pinangaral po dito, palagi po nating binabanggit po dito, na Bible authority. Manangan po tayo sa salita ng Diyos. Tayo po ay manghawak doon po sa salita ng Diyos. Napaka liwanag po yung mga testimonies ng mga kapatiran po natin, at even mismo yung internal evidences ng salita ng Diyos, napakaliwanag po na ito pong libro na ito, itong aklat na ito ay mapapanaligan po natin. Tingnan niyo po yung pangako winarningan tayo. Moreover, by them is thy servant warned. At kapag sumunod ka, there is a great reward. Ibig sabihin, kapag hindi mo itinuturing itong manual ng buhay mo, wala kang maririnig ng warning. Hindi ka mawawarningan. Kahit na papunta ka na sa bangin, walang warning. Hindi ka mawawarningan ngayon. And so, kung hindi ka mawawarningan ngayon, wala ka ngayon susundin. So, kapag wala kang sinunod, wala kang reward. Anong mapupuntahan mo? Destruction. There is a way which seemeth right unto a man, but the ends thereof are the ways of death. Distraction. Akalain mo yan? Kung ikaw ay nagdadrive sa dilim at direction mo papunta na sa bangin, and then wala man lang warning, natural, ang dulo mo bangin na talaga. Pero kapag ikaw ay nagdadrive sa dilim, sabihin na natin ganun. Pero ang sabi ng Biblia, the Word of God giveth light. Meron kang lamp, a lamp unto my feet, and a light unto my path. Sabi po mismo ng Biblia, meron kang liwanag. At yung liwanag na yun, ang magpapakita sa'yo na, oops, may warning. Wag ka nang tumuloy dyan kasi bangin na yan eh. And so, anong mangyayari ngayon? Dahil kapag sinunod mo ngayon yung warning na yun, there is a great reward. So mga kapatid, isa po yan sa mga dahilan kung bakit po tayo naniniwala na the Bible is the authority ng buhay po natin. Binanggit po yan ni Paul, binanggit din po yan dito sa aklat na isinulat po ni David, at maging sa ibang mga aklat po sa Biblia, pinatunayan po yan ng mga propeta, pinatunayan po yan ng mga kilalang tao in the Old Testament na ang naging guide nila sa kanilang buhay, kaya sila umunlad, kaya sila pinagpala, ay ang salita ng Diyos. In fact, sinabi rin po yan ng Panginoon kay Joshua. Very famous verse, at yung iba sa atin ay alam natin yung Joshua chapter 1 verse number 8. Na kapag hindi nahiwalay sa iyong bibig ang salita ng Diyos, anong sabi ng Biblia? Thou shalt have good success. Ang iyong daraanan ay pagpapalain ng Panginoon, and thou shalt have good success. This is our manual.
You see? So kaya ito pong salita ng Diyos ay hindi po dapat mahihiwalay sa atin pong bibig. Itong salita ng Diyos ay hindi po dapat mahihiwalay sa atin pong pamumuhay. Ito po yung guide natin. Ito po yung instruction ng buhay natin para ma-maximize po natin yung joy ng atin pong salvation. Katulad po ng isang gadget. Ma-maximize mo yung full features ng iyong gadget if you will just read the manual. If you will just obey the manual. Ganon din po tayo. Sa buhay po natin, ma-maximize po natin at magiging masaya po yung buhay natin bilang Kristiyano kung tayo po ay mga hawak sa sinasabi po ng Biblia. Kung ito po ang gagawin po natin bilang manual ng atin pong buhay. I hope na meron po kayong natutunan sa pag-aaral po natin mula po sa salita ng Diyos. At in-emphasize ko lamang po sa pag-aaral natin ngayon, in-emphasize ko lamang po na ang Biblia ay dapat po nating susundin, dapat po nating gagawing authority ng atin pong buhay. So, in behalf po ng atin pong mahal na pastor, Pastor Hill Laurena, ang The Baptist Lunch po ay nagpapasalamat po sa inyo pong lahat na patuloy pong tumatangkilik at patuloy na nagsusubaybay. I hope na ang programang ito ay nakakatulong po sa inyo pong spiritual na paglago, lalo na po sa mga pinaniniwalaan po natin. Of course, galing po sa Bible, mga biblical doctrines na pinaniniwalaan po natin upang hindi po tayo basta-basta madadala ng mga maling aral diyan sa labas. Ano po? Hindi po tayo basta-basta katulad ng sinasabi ni James na to and fro pagdating doon sa slate of men, doon sa mga craftiness po ng dyablo. Ano po? Para hindi tayo basta-basta maiimpluwensyahan. Okay, napakaganda po niyan sa atin pong buhay. Okay? So, hindi po tayo magtatapos ng programa pong ito pag hindi po tayo nagbibigay ng tribute sa atin pong mga frontliners at alam ko ay atat na po yung yung atin pong operator sa pagpapatugtog ng tribute song po natin. Sige po, ibigay na po natin yung atin pong tribute song sa mga frontliners po natin. I am thankful for the soldiers who gave themselves each day, assuring that our freedoms will survive. I am thankful for the pilgrims who crossed the stormy waves of an ocean that would nearly take their lives. But as I think of those who spent their lives for God, bringing souls to Jesus every day, these are the real heroes whom we should lift up high. So thankfully we stand and proudly say, real heroes are the ones who stand for Christ alone, giving up their lives to see God's will is done, touching lives for Christ in a world so dark and cold. Let's take the time to thank the real heroes. I am thankful for the preachers who gave themselves each day, and parents who have led the way to Christ. For all who have invested and harmlessly lived by faith, they paved the way through love and sacrifice. Real heroes do not need applause towards them all. Their friends and folks forsake them. By faith they still stand strong. And one day heaven's King will show them their rewards of the lives they've touched by living for the Lord. Real
are the ones who stand for Christ alone, giving up their lives to see God's will is done, touching lives for Christ in a world so dark and cold. Let's take the time to thank the real heroes. Real heroes are the ones who stand for Christ alone, giving up their lives to see God's will is done, touching lives for Christ in a world so dark and cold. Let's take the time to thank the real heroes, touching lives for Christ in a world so dark and cold. Let's take the time to thank the real heroes. Let's take the time to thank the real